Mga biday, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, pinatawan po mga kabida, no, ng 60 days suspension po ng Committee on Ethics and Privileges po dyan sa House of Representatives. Ito kong si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga, mga kabida, dahil sa kanya hong hindi ho kanais-nais na post sa social media laban ho sa Administrasyong Marcos, mga kabida. Ang komento ng ilan ho sa mga netizens ho dito, malinaw na curtailment of free speech daw, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po ito hong article po ng Ang Balita ngayon, mga kabida. Ang sabi ho dito, breaking, Representative Kiko Barsaga sinuspinde. Formal nang sinuspinde ng House of Representatives si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga matapos i-adapt sa botong 249-511 ang rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges na patawan siya ng 60-day suspension na walang sweldo at benepisyo. Ayon sa inilabas na ulat ng komite, guilty umano si Barsaga ng disorderly behavior dahil sa ilang social media post. Kalakip ang stern warning na mas mabigat na parusa ang posibleng harapin kung mauulit ang naturang kilos. Inatasan din siyang burahin ang ilang post na naging sentro ng reklamo. Ito ang sumunod matapos ang kontrobersyal na insidente kanina kung saan pinatayan siya ng mikropono sa plenaryo habang binabanatan ang administrasyon ni Marcos Jr. Eto, pakinggan muna natin mga kabida, ito hong sagot ni Congressman Barsaga matapos pong binasahan po siya doon ho sa decision po ng Committee on Ethics and Privileges. At hindi ho natapos ni Barsaga yung kanya hong tugon dito dahil pinatayan po siya ng mikropono, mga kabida. Narito po. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the Mr. people is Speaker, inconsequential point of in order. relation to the amounts of lives Mr. Speaker, and point of futures order. that will be saved when Majority President Leader. Marcos leaves Malacanang. It took the deaths and imprisonment Point of Majority order, Leader. Mr. Speaker. To bring Marcos Sr. to Point of order, Mr. Speaker. Ayun, meron pong nag-point of order po mga kabida, kasi hindi na po maganda yung sinabi po ni Barsaga, parang inatake na po niya ito hong Marcos administration, although siya po ay tinanggap niya ito hong decision po ng Committee on Ethics and Privileges wholeheartedly, mga kabida. Pero yun, may kasamang banat po sa Marcos administration po mga kabida, kaya yun, pinatayan po siya ng mikropono. Sa kanyang pahayag, nanindigan si Barsaga. Ito yung sinabi po niya, mga kabida, I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos Jr. must be held accountable for his crimes. Buong puso kong tinanggap ang desisyon ng komite, ngunit pinaninindigan ko na dapat managot si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang mga krimen. Mainit ang reaksyon online dahil sa magkasunod na pangyayari mula sa pagpatay ng mikropono hanggang sa formal na suspensyon na ngayon ay naglalatag ng mas malawak na tanong tungkol sa free speech at dissent sa loob ng Kamara. Ayun. So, yun po. Pinatawan po ng 60-day suspension po si Congressman Barsaga, mga kabida. Ang point of view po ng ilan ho sa mga mambabatas ho dito, lalong-lalo na po, ito hong si Congressman Paulo Marcoleta, malinaw po na paglabag ho sa karapatan ni Congressman Barsaga sa free speech. Okay? Yung kanya hong post daw, mga kabida, dyan po sa kanyang social media account, sumasalamin daw ito sa mga sentimento po ng taong bayan laban ho dito sa kasalukuyang administrasyon, mga kabida. Okay? Yung ginawa ba ni Congressman
Kiko Barsaga ay bawal na ba yun? Yan po sa loob po ng House of Representatives, mga kabida. Hindi na ba pwedeng batikusin po ang administrasyon dahil kung gagawin po yan, baka isususpindi ho kayo, mga kabida? Ganun po ba yung patakaran dyan ho sa House of Representatives? Po? Ngayon ko lang talaga napagtanto po mga kabida, na merong ganong mga pulisiya na umiiral po ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Tila tinatanggal na po sa karapatan po ng taong bayan, kahit sino po, mapolitiko man po o maordinaryong tao po, mga kabida, yung karapatang magpahayag po ng salubin, mga kabida, laban ho sa mga nangyayari ho ngayon, dito ho sa bansa, mga kabida. Alright? Ito, konkretong example po itong nangyari ho kay Barsaga, Kung tutuusin po, halos magkapareho lang po yung post po ni Barsaga dun ho sa mga kritiko po ng gobyerno, Okay? Porque ba nasa gobyerno ka, bawal na po na i-criticize mo ang gobyerno, mga kabida? Hindi. Hindi yan. Diba? Lahat po tayo, anuman pong posisyon at anuman pong uri po ng ating estado po mga kabida, meron ho tayong karapatan na pumuna po sa mga opisyal po ng gobyerno at lalong-lalo na po sa Pangulo po mga kabida. Kasi yung pagpuna ho natin, isang paraan po yun para po magising ang isang opisyal po ng gobyerno po mga kabida na mali na po yung kaniyang mga ginagawa, mga kabida. Hindi po ibig sabihin po mga kabida na yuyurakan po natin yung kanyang pagkatao dyan, Hindi po ibig sabihin po mga kabida, na bastusin po natin, Kung si Pangulong Marcos man po yung tinukoy po mga kabida dun ho sa mga post ni Congressman Barsaga, Kundi kini-criticize lang po ang mga kabida ni Congressman Barsaga kung ano po yung mga nangyayari po sa Pilipinas na kung saan po accountable ho dito ang presidente po ng Pilipinas. Okay? Lahat po, yung issue po ng corruption. Kasi po, unang-una, siya yung Pangulo Dapat overseer po siya doon ho sa mga kaganapan po, sa loob mismo ng kanyang gobyerno, mga kabida. Okay, itong nangyari ho sa flood control, malawakan yung corruption po mga kabida, Okay? Hindi po ibig sabihin mga kabida na porke hindi po actual na gumawa po ang Pangulo ng pangungurakot po mga kabida sa flood control, wala na po siyang pananagutan. Meron po. Ang tawag po dyan mga kabida, command responsibility. Okay? Hindi pa po kasali doon ho yung aligasyon po ni Congressman Zaldico laban sa kanya, mga kabida. Dito lang po tayo sa mga ginagawa po ng mga opisyal po ng DPWH. Kasama po yung ilang mga kongresista at mambabatas po mga kabida bilang kasabwat. Okay? Diyan pa lang po tayo. Wala pa po tayo doon ho sa direct participation po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Base ho doon mga kabida sa naging aligasyon ho ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Okay? Doon pa lang, may pananagutan na po ang Pangulo, Command responsibility ang tawag po doon, mga kabida. Dahil hindi po niya nakita yung mga nangyayari na po sa baba, Okay? Kahit sasabihin ho natin, meron mo tayong Secretary of Department of Public Works and Highways. Dapat siya yung mananagot po doon. Remember, mga kabida, ang Secretary of Department of Public Works and Highways ay alter ego po yan ng Pangulo. Okay? Pwede ho, kung ano man po yung pulisiya na ipinatupad po ng kalihim po ng Department of Public Works and Highways, meron po yung direktang bas-bas mula sa Pangulo po mga kabida dahil siya po ay alter ego ng Pangulo. Alright? So kung ano man yung pagkakamali po ng mga desisyon dyan po sa baba, mga kabida, particular na po sa secretary level, parang yun na rin yung naging
utos po ng Pangulo o naging basbas po ng Pangulo, mananagot din ang Pangulo po doon. Ang tawag po dyan mga kabida, command responsibility. Alright? So, meron bang mali doon ho sa ginawa ho ni Congressman Barsaga, no? Mga kabida? Yung kanyang simpleng pagpahayag po ng kanyang damdamin, ng kanyang saloobin bilang taxpayer po, hindi bilang kongresista, kundi bilang taxpayer po mga kabida. Meron po siyang karapatan na pumuna sa mga nangyayari ho sa ating bansa, partikular na po sa issue po ng korupsyon. Kasi ho, pera po niya ang nakasalalay po doon, ano, mga kabida. Diba? Guaranteed po yan sa ating saligang batas. Article 3, Section 4 of the Bill of Rights. Okay? Right to speech. Mga kabida. Oh, bakit ngayon? Meron na pong parusa pag magpapalabas ka lang ano, sa iyong nararamdaman ano, laban mo sa gobyerno. Bakit pinaparusahan ka? Bakit sinususpindi ka, mga kabida? Yun lang po yung punto po doon eh. Gaano po kabigat yung kasalanan po ni Barsaga? Okay? Para po equivalent po doon ho sa suspension. 60 days, mantakin nyo ha, walang sahod yun. Walang benepisyo po yun, ano, mga kabida. Okay? Mas mabigat pa ba yung ginawa ho ni Congressman Barsaga, mga kabida, kaysa dito ho sa sinasabi ho nilang ginawa daw ng mga ilang mambabatas, okay, nasangkot dito ho sa issue po ng corruption sa flood control projects. Okay? Saan po doon ang pinakamabigat na kasalanan? Yung nag-post ka lang mga kabida para lang pupunahin ang kasalukuyang administrasyon dahil ho nabalot ito sa kontrobersiya po mga kabida. No? O ito hong mga mambabatas po na nasangkot dito ho sa issue po ng korupsyon sa flood control projects mga kabida. Okay? So, mas pinili po ng mga mambabatas po mga kabida, no? Na suspindihin ito hong si Barsaga kaysa lawakan mga kabida yung pag-iisip po ng mga mambabatas po natin. Sabihin po nila, teka muna, bakit po natin isususpend ito kung tutuusin po, pinuna lang po niya yung nangyayari ho sa ating bansa, no? Kaysa dito ho sa mga nakagagawan po ng ilang mga opisyal po ng gobyerno, mga kabida. Diba? Oh. Ganun lang po yun eh. Hindi po natin nakikita po mga kabida yung justice doon ho sa decision po ng Ethics Committee. Okay? Yung pagbabawalan ka na magsalita against the government. Mali yun, mga kabida. So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho mga kabida patungkol ho dito sa ginawa ho nila kay Congressman Barsaga? Ano po? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber, share and channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.